Pero curious ako, kasi di ba yung, speaking of brown scapular, Yes. ito meron ako. Mm. Yung mga namamatay bang miso ng brown scapular, Oh, kamusta? yun yung sinasabi ko sa'yo kanina, brother. If they have the brown scapular, it's peaceful somehow. ano yung cause ng kamatayan? Paano ba? Yung madalas na nakasuot ng brown scapular, mga matatanda. Natural deaths. Natural causes. Natutulog lang, no? Kinuha lang namin sa bahay. Tapos, ito pa, before sila namatay, ang dami ng paring pumunta para iano sila. Kasi yun yung promise eh. Yes. And the brown scapular. Hindi ka mamatay ng hindi ka Hindi mo nakompleto yung sacrament. Sacraments and the rosary. Yeah. And ito yung nakakatuwa din. Kasi madalas yung kumukuha kami ng patay sa di ba? Patay sa mga bahay. You know what's happening? Yung kwarto kung saan sila namatay, puno ng sacramentals, nandun yung image ni Mama Mary St. Joseph tabi nila. Kumbaga yung brown scapular nila, they're just, and yung pinalanya naming isa, mga ilang tatlo na yata mga matatandang pinalanya namin. Pinalanya. Nilanya namin before sila namatay. Okay. Anong word yun? Lanyan, tawag namin sa Pampanga. Sorry. Lanya, okay. Lanya po ang pamampangan ng anointing of the six. Sorry. Okay. So, yung naka-brown scapular silang lahat. And yung kwento ng pamilya, they're reciting the rosary. Wow. Even themselves lang. Wow. Tapos, ito pa. Yung suffering nila, ino-offer nila sa mga anak nila. So, yung ang kakabi-habilin, huwag tatanggalin ang kalmin. Kalmin. Brown scapular. Pampangan ng brown scapular is kalmin sa amin. Ayan ako kalmin, yung panabili ng ima. Ganun sila. Ganun yung mga kapampangan sa brown scapular. So, ang ginagawa namin, hindi namin pinuputol, bagkus, pag binihisan, nasa taas yung brown scapular. It's also a form of catechism for those who are looking. Right. Ano to? Scapular naman. You should die with the scapular, enrolled Our Lady of Mount Carmel. Ganda na, no? Totoong story yan. And besides, brother, alam mo kung bakit malakas loob ko din magkwento nito? Kasi meron kaming kliyente na yung kapatid niya, nanay niya, madre siya. Yun lang yung habilin niya. And yung huli namin pinalan niya nung November lang. Ganun din. In-request si Father Raven. Wow. Yung mga brown scapular din. Grabe. And yung dalawa kong lola at saka nanay-nanayan ko, binigay ko yung mga scapular ko habang ina-anoint namin sila. So nangamatay sila, suot yung yung father-in-law ko din, binigay ko sa kanya. Pang-ilang ko na to, pang-8 ko na yata. Wow. So, the rest binibigay ko sa mga namamatay na pinapalan niya na walang suot. Grabe. Yun. So, si Father, Pero may namatay na bata na may brown scapular. wala pa akong nakita. Puro matatanda. Unfortunately, may mga batang, alam mo, meron silang mga pulpong black red bracelets. Yung mga parang velvet. Check? Di lang yun eh. Meron mga velvet na parang tela na daw. Pinipin sa mga damit nila. Pamahayin daw yung kontra-usog daw eh. May mga ganun kaming cases. O yun, alam natin. Occult yun. Mga evil eye, yung ganun. May evil eye madalas sa mga matatanda for me. Yung sinabi ko sa'yo merong, yung ba yung mata yata? Yung may mata silang sinusuot, yun. Pero sa mga bata, madalas yun, yung bracelet na black red. Yun yung sa mga kontra-usog. Kaya pagka nakita mo sila nandiyan, suot nila yung mga yun. Nakaperdibli sa mga damit nila, yung kulay maroon, parang ganyan ang kulay. Nazareno daw, pero hindi naman. Yung nagdigay albularyo. Nung before sila namamatay, tinatawas sila. Matatawas. Yun yung naging practice ng mga tao. Wow. Kasakit, wala na mawawala. Mamatay din. Hindi nila dadali sa doktor sa albularyo. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here, and today ini-invite ko kayo na maging part ng aking supporters group dito sa aking ka-faith community, dito sa ating online evangelization na ginagawa. Pwede kayong maging supporters through Patreon. Sa Patreon, dito ilalagay ko yung mga face-to-face kong interview at mga online interview at magkakaroon kayo ng unedited early access dito. Sa Patreon, ang unique dito, pati yung face-to-face interview ay i-upload natin dyan na unedited. Para maka-join kayo, ay ilalagay ko yung link dito somewhere here or sa description kung paano kayo maka-join sa ating supporters sa Patreon. And sa YouTube, mas lower cost yung babayaran nyo dito. Pero magkakaroon din kayo ng early access dito sa YouTube pag naging supporters ko kayo.
dito sa mismong YouTube channel, naging member kayo dito, ay magkakaroon kayo ng access sa mga online interview. Ayan, mismong live interview, ma-access nyo yan for members only. Pero may catch din sa YouTube. Kung after ko nang ma-edit yung mga face-to-face kong interview, bago ko siya i-upload sa YouTube, ay magkakaroon ng access yung for members only. Ayan, so siguro mga 1 day ahead or 5 hours ahead, mapapanood nyo kagad yung interview na yun bago ko siya i-upload sa public. Para maka-join kayo sa YouTube bilang supporters, ay merong button dyan sa baba ng video na to kung saan pwede nyong i-click para maging members kayo dito sa YouTube. Siguro marami nagtatanong, Adrian, kala ko ba lahat ng content mo ay libre? Bakit may supporters? Di ba may bayad yan sa Patreon at sa YouTube? Yes, tama po kayo. Marami po ako na encounter ng mga nagme-message kung saan daw nila pwedeng mapanood yung naging interview ko. After ko ma-announce, kunyari na-interview ko si Father Chad Ripperger, so marami na po kagad naghahanap. Pero imposible po nating magawa yon. So kailangan po nating edit yan, pagandahin, bago natin upload sa ating platform, sa ating mga social media platform. So sa mga taong gustong-gusto, atat na makapanood ng early access, unedited, ay ina-upload ko siya sa Patreon at sa YouTube. So, pwede nyo siyang mapanood dyan. Yun yung benefit nun kung talagang gusto nyo siyang mapanood kaagad. Pero, hindi lang yun ang catch. Pag naging member kayo ng ating supporters group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating online evangelization na ginagawa. Yes, libre nyo siyang nakukonsume sa ating YouTube channel at sa mga iba pang nating mga social media platform. Pero tandaan po natin yung ginagamit natin sa mga software, yung cameras, and yung time, yung effort, pupunta natin yung mga guests, ay hindi po libre yan. 'Di ba sa panahon ngayon, ang mahal na rin ng gas. Pamasahe, anything na binibigay natin sa mga guests, ay may cost po lahat ng yan. So, pag naging member po kayo, naging supporters ko kayo, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization at magiging part pa kayo ng ginagawa natin. At sobrang nagpapasalamat ako in advance kung kayo ay magde-decide na maging ating mga supporters dito sa ating online evangelization na ginagawa. And alam naman natin na itong laban na to is a spiritual battle, na dito sa online, ang dami ng mga fake news, mga maling balita, maling information dito sa social media, ay nilalabanan natin itong mga diabolic influence nito for giving you a solid Catholic content na na-interview natin na ating mga guests. Ipagdasal nyo, ipag-pray nyo kung kayo ba ay tinatawag ni Lord na maging supporters ko dito sa ating ka-faith community. And kung wala ka naman capacity na maging supporters ko, ay syempre yung dasal mo ay enough na para sa akin. Please pray for me and for this ministry na patuloy nating itong magawa. Kaya mga ka-faith, kung gusto nyo pong maging part ng ating supporters group, i-click nyo lang yung link sa Patreon at yung button dito sa YouTube. So thank you and God bless.